Bilang bahagi ng paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ng transparency at accountability sa paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura, inilunsad rin isang website na layong bigyan ng access ang publiko sa mga impormasyon ukol sa flood control projects sa buong bansa. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang publiko na i-report ang anumang irregularidad sa proyekto. Ang detalye sa report ni Glizelle Pardilla live. Glizelle? Asekweng isinapubliko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makahina-hinalang impormasyon na may kaugnayan sa mga flood control projects sa bansa. Ikinababahala ng Pangulo na iilang kontraktor lamang ang gumawa sa bilyong-bilyong proyekto laban o bilyong-bilyong pisong proyekto laban sa baha. Simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., papalo na sa 545 billion pesos ang pondong inilaan sa halos 10,000 flood control projects sa bansa. Pero 60% ay walang specification. Ibig sabihin, hindi matukoy kung itinayo, kinumpuni o isinailalim sa rehabilitasyon. May mga proyekto rin na magkakaiba ang lokasyon. Pero pare-pareho ang disenyo, halaga, materialis na ginamit at laki. Bagay na sabi ng Pangulo, imposibleng mangyari. Natukoy din sa report ang 10 probinsya sa bansa na may pinakamaraming flood control project. Pero ipinagtataka ng Pangulo, bakit hindi tugma? Wala rito ang 5 lugar sa Pilipinas na itinuturing na may pinakamalaking banta ng pagbaha, kabilang ang Nueva Ecija, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Metro Manila. Gayunpaman, NCR ang nabigyan ng pinakamalaking pondo sa flood control at pumping station project. Ang ikinababahala pa ng Pangulo sa halos 100 bilyong pisong halaga ng flood control project sa bansa, iilang kontraktor lamang ang gumawa. 5 rito ay may proyekto sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. My experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Asekweng patuloy ang investigasyon na ginagawa ng pamahalaan sa mga flood control project. Umapela si Pangulong Marcos sa taong bayan na tulungan ang gobyerno. Ngayong araw, inilunsad ng Presidente ang isang website kung saan makikita ang listahan ng lahat ng flood control project sa bansa. Ito ang sumbong sa Pangulo PH. Maaring tingnan ang proyekto sa kanilang lugar at i-report kung hindi natapos, hindi gumagana o wala naman talaga. Muling iginiit ni Pangulong Marcos na walang sasantuhin sa oras na mapatunayan ang mga opisyal at kumpanyang sangkot sa katiwalian. Kailangan daw kasing linisin ang hanay ng pamahalaan. Masakit man o malapit man sa Presidente, mas malapit daw sa puso ng Pangulo ang taong bayan. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Asekweng. Maraming salamat, Glizelle Pardilla.